Bigyan natin ng ilang minuto si Jesus para magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kagalingan. Okay, salamat sa Panginoon sa pag-restore ng kalusugan ko. Actually, hindi nila ako sa ospital, hindi ko alam. Actually, wala akong malay naman. Kasi nakahiga lang ko sa sofa, yung pala ay nag-delirium na ako at sobrang taas ng lagnat ko, kaya wala na ako sa sarili. Akala ko nasa ibang planeta na ako eh. At actually, nung mga panahon ng nakaraan, nung ako'y nagkasakit at plano nilang opera na ako, sabi ko, Lord, hindi ako magpapa-opera. Kung kukunin mo na ako, kunin mo na ako. Kasi di naman ako takot mamatay eh. Pero this time, sabi ko sa Panginoon, nag-pray ako nung ako'y naulirat na nasugal. Sabi ko, Lord, kung meron ka pa ipapagawa, so di extend mo ang buhay ko. At puri ng Panginoon dahil after 3 days sa hospital, gusto pa i-extend ng doktor na ako'y hospital, pero sabi ko, lalabas na ako dahil okay na naman ako. Kaya salamat sa Panginoon sa kalusugan. Hallelujah! Glory to God. Marami ka pang gagawain. Yan na ba yung simbahan na naitakan mo? Actually, tatlo, pang-apat eh. No, apat. Pero kapag pang-5 hanggang 10, kaya marami ka pang gagawin. Huwag ka muna alis break. Pwede ba sabay? Mga bait ni Lord, no? May nabalitaan ko nagtitiliryo eh. Tinatawag ako, kahit tinatawag muna ako siya. Ang papi, tuturuan ka. Bible tayo, Bible. Yeah. Bible study tayo, kahit malang ilang minuto. Yes. Roma 10:5. Mabilis tayo, marami tayong verse ngayon. Yeah. Roma 10:5. Kuya Soseg, pakipasa mo. Okay, sabi Sa Roman 10:5, ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Alright. Teka lang, susunod ka muna ha, kautusan. Yeah. Yan ang topic natin. Pagiging matuwid. Sige, tuloy mo kay Soseg. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Okay, kautusan, binabanggit yung kautusan, ano? Sabi nito, ganitong sinulat ni Moses tungkol sa kautusan. Kautusan. Okay. At tumalong ka sa 11. At sabi rin sa 11, sinabi nga ng kasulatan, walang sino man sumasampalataya sa kanya na mapapahiya. Sinabi nga ng kasulatan, Walang sino man sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. okay, sa English yan, Scripture, Yes. yun naman sa kabila, ang English nito ay Law of Moses. Yan yung binabanggit dyan, di ba? Yes. Okay. Yung ating pinag-aaralan na yan, para mas maunawaan natin ang ating Bible, yung pinag-uusapan natin. Yung Bible natin na to, meron diyang tinatawag na Law of Moses, yung tawag nila Torah. Yan yung unang 5 Bible, yung unang 5. Yan yung umpisa sa Genesis, Deuteronomy, Numbers, ano pa yung dalawa, no? Exodus, Leviticus. Yan. Yan yung tinatawag, nandyan yung tinatawag na Law of Moses o kaya Torah. Ito naman, kautusan. Kautusan na, kautusan. Yan yung binabanggit doon sa binasa ni Kuya Jose. Dito naman sa kabila, sabi doon, kasulatan or scripture, no? Mga banal na kasulatan. Andyan yung mula doon sa New Testament, sa Mateo hanggang Revelation. Pero yung after nung 5, ang tawag naman dyan, mga sinulat ng mga propeta. Propeta Jeremias, Propeta Isaiah, si Propeta Malachias, pinakahuli. Yan. Ang tawag doon, mga banal na kasulatan. Actually, yan lahat yan ang tawag dyan, banal na kasulatan. Kaya lang, particular, itong Law of Moses, yan yung unang 5. Yan yung ginagamit ng mga Hudyo nung panahon na sila ay namumuhay ng kanilang gobyerno, ang kanilang pinakanamumuno sa kanilang mga propeta. Yeah. Nasa dumating sa humingi sila ng hari. Okay, kautusan. Umpisahan natin sa Roma chapter 10 verse 4. Yeah. Ako na babasa para mabilis. Yes. Hindi, sige, sige, ikaw. Sapagkat si Kristo ang ganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Hold, no? Sabi doon sa binasa ngayon ni Kuya Jose, Roma 10:4. Si Kristo Yeah. ang Naganapan. gumanap, ibig sabihin tumapos.
Yeah. Kaganapan. Yan. Sila yung si Kristo ang kaganapan. Ibig sabihin, doon sa mga propesiya sa Law of Moses, sinasabi ngayon na si Kristo ang gumanap. Siya yung pinakakaganapan. Pag sinabi mo kaganapan, natapos na yung dulo, siya na yung pinakadulo. Yeah. Okay. Yan, tuloy mo, kaya sabi, dire-diretsuhin mo na. Pero madaan lang, madaan. Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Hold. Okay. Sabi ng Roma, sabi ni Apostol Pablo, ang nabubuhay ayon sa kautusan, no? Ang sumusunod sa kautusan, ulit. Yeah. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon sa kautusan. Yeah. Sa itong verse, meron din sinabi, kapag ikaw ay sumusunod sa kautusan, ikaw ay hahatulan din ayon sa kautusan. Yes. Okay, sige, tuloy-tuloy pa. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matwid batay sa pananampalataya. Hold. Sabi nga, meron. Ang topic natin dyan, kautusan, kasulatan, pananampalataya, yan, pananampalataya, pagiging matuwid. Yan ang mga topic dyan para alamin natin mabuti, maintindihan natin ang Bible natin. Kasi ang Bible natin, pag yan ay hindi mo alam, tapos may nagturo sa'yo, hindi mo alam itong ating pag-aaralan, yung mga nakasulat doon sa Law of Moses, pagkagawa sa'yo, sino rito, dito, hindi tayo nag-aaral dito ng reliyon, ha? Wala tayong religious, wala tayong religion na pinag-aaralan. Kaya kung ikaw ay member ng isang religion, kahit anong religion, huwag na mag-alala. Hindi natin yan papakialaman. Ang aralin natin dito ay purong salita ng Diyos, Bible. Yeah. Kasi nung isang araw, dahil mga nakausap akong mga Kristiyano, matatagal ng Kristiyano, dekada na. Ang Bible ay tinuturing nilang magmula sa Genesis ay utos para sa ating lahat. Kaya, yun ang masakit. Pag sinabi nilang Bible, dahil hindi nila may naiintindihan itong ating mga pinag-uusapan tungkol sa pananampalataya, kautusan, kasulatan, pananampalataya, Hudyo, Hentil. No, sabi ng marami, pero ano, bakit ikaw lagi na lang meron topic sa Hudyo, Hentil? Lahat ng sinulat ng mga apostol, makikita mo to. Unang-una dyan nililiwanag, pananampalataya, Hudyo, Hentil, yung kautusan, at saka yung kasulatan. Lahat ng verse sa Bible makikita mo, major topic. Laging pinaliliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pananampalataya ng Hentil. Ilalagay na rin natin dito. Sige pa, tuloy mo ba kayo kagay? Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang nakait sa langit na para bang Pananampalataya, pagiging matuwid, okay? Sige pa. Yes. Huwag mo ring sabihin sino ang bababa sa kalaliman na para bang nais pabangunin si Kristo mula sa labingan, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Okay. Kung ipapahayag na, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Okay. Kung ipinapahayag Pananampalataya. kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Okay, 11, sinabi nga ng kasulatan, walang sino man sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Sinabi nga ng kasulatan, sige. Na walang sino man sumasampalataya sa kanya mapapahiya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Hudyo at saka Hentil. Isa ang Panginoon. Yan. Ang Hudyo, yan yan ang Bible ng Hudyo. Yung kautusan, yung Law of Moses. Pag ang mga Hudyo, binasa mo yung kasulatan,
yung mga sinulat ng mga apostol, hindi nila yung pinaniniwalaan. No, hindi sila naniniwala. Punta ka ng Israel, pag ikaw nagbasa ka ng New Testament, hindi nila tinatanggap yun. Yeah. Pero hindi ibig sabihin sila hindi natatanggap kay Kristo kasi mayroong propesya sa Bible na sa pagbabalik muli ni Kristo, sila ay kikilala kay Kristo. Yeah. Laging binabanggit siya paulit-ulit ng kautusan, kasulatan. No? Di pa, ano sa tuloy mo ba? 12. Kaya't walang pagkakaiba ang katayan ng Hudyo at ng Hentil, isa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Kasulatan, okay? Sa matatagpuan ng kaligtasan? Sa Sa kasulatan. pananampalataya sa kasulatan. Dahil, ano sabi rito sa Dahil sa sinasabi, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat. maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Saan matatagpuan ng kaligtasan? Sa kasulatan. Amen. Hindi natin matatagpuan ng kaligtasan ng mga hindi diyan sa kautusan ni Moses. Yeah. Okay, sige pa. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Alright, hold. Sabi dito sa binasa ni Kuya Jose, ang kaligtasan, ang mensahe ng Diyos ay hindi malayo na sa ating puso. Yeah. Anong sabi dito? Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? No? At sa 13, sabi dito, sinabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yeah, Okay, paano? according sa mga sinulat ng mga apostol. Sa 14, sabi niya, paano sila tatawag kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Panginoon? Yeah. Nasaan ba ang mga bagay tungkol sa Panginoon? Nasa mga sinulat ng mga apostol. Yeah. Yung nandun sa kautusan tungkol kay Kristo ay mga propesiya lamang ng pagdating kay Kristo. Yeah. Okay. Paano raw ang kaligtasan ng mga hintil? Sa Sa kasulatan. pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Yeah. 15. Paanong makakapangaral ang sinuman kung di siya pinadala o sinugo tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Okay. 16. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Hold. Yan. Sabi sa 16, ngunit hindi lahat Ay tumanggap. ay tumanggap sa pinangaral ng mga apostol na magandang balita. Yeah. Gaya ng isinulat ni Isaias. Okay, di ba? Meron tayong libro, Propeta Isaias. Yeah. Ano tawag daw? Hindi law of Moses yun. Yun ay kasulatan na isinulat ng mga propeta. Okay? Sino nagsulat? Gaya ng isinulat ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming binalita? Yeah. Kasi yung mga propeta, nagpo-propesiya sila kahit noong paman tungkol kay Kristo. Yes. Right. Kaya sabi dito sa 15, sabi sa 16, hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Kasi nga yung nandun sa under the law, hindi sila nanampalataya kay Kristo. 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Yeah. At ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Okay, sino ba ang nangaral tungkol kay Kristo? Mga apostol. Mga apostol, at tayo inalin tulad sa isang gusali na itinayo ng mga apostol. Ng batong patnubayan natin ay walang iba kung hindi si Kristo. Okay? Alright. Punta naman tayo sa Galatia 3:10. Galatia 3:10. Ate ka, may nakalimutan pala tayo doon. Meron tayong, ano yung umpisahan mong basahin? Roma 10:5, no? Balikan mo nga ng kapiraso yung 4, parang nagkulang tayo. 10:4. Hindi, nabasa mo na yata yan. Si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Dito na tayo. Punta na tayo sa Galatia 3:10. Marami tayo ngayong mga taga-opisina. No? Taas nga kamay ng mga taga-opisina. Marami. O, yun, may nakatayo pa. Uy, halika rito, tumupo ka dyan. Wala na ba si Iya dyan? Dito ka, dali. Baka ikaw
Dito. Oo, Masilya. Galatia 3:10. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Okay. Hindi naman kailangan ng paliwanag yan, no? Malinaw, no? Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan Nasa ilalim. ay nasa ilalim ng isang sumpa. Okay. Alam mo yung kautusan na binabanggit natin na yan, nandyan yung 10 utos ng Diyos. Yes. Kasi yung kautusan na yan, sinulat yan unang-una doon sa bato na dala-dala ni Moses. Si Moses, ang unang binigyan ng Diyos ng 10 utos. Pero pagbaba niya doon sa bundok ng Horeb, nakita niya, meron ng ibang Diyos yung mga Israelita, meron ng gintong baka. Ang ginawa niya, binalipan niya yung Akyatulisa, bumalik. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, ikaw naman ang magsulat. Siya na nagsulat eh. Siya na nagsulat. Okay. Para lang malinawan natin ha, ang kaligtasan nating mga hintil ay matatagpuan natin sa kasulatan o pananampalataya, pamamagitan ng pananampalataya. Doon sa kasulatan, scripture, doon natin natagpuan ang tungkol kay Kristo. Yeah. Kaya sabi doon sa Roma, ang lahat ng tumatawag kay Kristo ay maliligtas. Yes. Sabi naman, paano maliligtas? Walang nangaral. Kaya yung mga apostol, umalis ng Jerusalem, sila yung nangaral. Nakarating sila hanggang dito sa Nobileta. Yes. Di ba? Yung utos sa kanila eh. Umayo kayo mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang Nobileta. No, yung Nobileta kasi dulo ng daigdig. Yung mapa eh, pagka tinusok mo ng ano yan eh, Jerusalem, ang tumbok niya na dito sa Nobileta. Yung pinakadulo eh, tayo, kaya Nobileta. So, alright. May naunawaan ba kayo, mga office girls? Magaganda ng mga office girls na to. May mula napansin, no? Pero ba dyan talaga pa? Wala na, puro double na kayo. Bebenta ko sana kayo nito, marami itong buyer, ha? Joke lang, joke. Galatia 3:10, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Yes. Ano ba ibig sabihin doon ng lahat ng nagtitiwala? Ibig sabihin, yung lahat ng nabubuhay at ang kanyang basihan ay yung kautusan ni Moses, sabi niya nasa ilalim kayo ng sumpa. Bakit kaya? Bakit kaya? Sapagkat Sabi rito, sumpain na hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. alright, sabi nito dahil sapagkat Hindi sumusunod at hindi gumagawa. sapagkat nasusulat, Sumpain. sumpain ang hindi sumusunod sa lahat Yeah. ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Ibig sabihin, kung ikaw ay namumuhay sa kautusan, kunwari si Pastor Homer, ang kanyang paniniwala ay pagsunod sa kautusan. Sabi nito sa binasa natin, ang lahat ng namumuhay ayon sa kautusan. No? May bagong dating, baka hindi niya maintindihan. Kasi maraming nagagalit dyan sa katotohanan na yun. Ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sabi, ang lahat ng nabubuhay, sumusunod ayon sa kautusan ni Moses, ay nasa ilalim ng isang sumpa. Bakit? Sapagkat ang sino ang hindi gumagawa sa lahat ng nakasulat dito ay sumpa. Sa ilalim ng sumpa. Sapagkat Sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa pain ang ng hindi lahat sumusunod ng at nakasulat. hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Ibig sabihin, kung ikaw ay namumuhay ayon sa kautusan at hindi ko siya sinunod lahat, mayroon kang isang hindi sinusunod. Ikaw ay nandun pa rin sa ilalim ng isang sumpa. Curse. Sumpa ng sakit, sumpa ng kahirapan, sumpa ng lahat ng ayaw mo. Bakit? Kasi ang iyong pag-asa, ang iyong pagiging matuwid o kaligtasan ay nakaasa ka doon sa 10 utos o doon sa kautusan ni Moses. Alam niyo ba, sa kautusan ni Moses, pwede mag-asawa ang lalaki ng higit sa isa? Arod, sino ang kilala mo sa Bible na namuhay doon sa Genesis hanggang Leviticus na walang asawang higit sa isa?
Karamihan. Si Abraham, dami ang asawa. No? Si Abraham, si Jacob, si Isaac, si Jose. Halos karamihan kasi inaalaw yun doon sa law of Moses. Yung maraming asawa. Andun sila sa kautusan. Andun sila sa law of Moses, namumuhay sila noon. Yung pinakasaligang batas nila yon, wala silang ibang saligang batas, yun na yung kanilang pinakasaligang batas. Kaya pati yung kanilang batas tungkol sa government taxes nandoon. Eh paano ngayon tayo, yung iba ngayon eh pinapasunod pa rin doon sa lumang kautusan, tapos kung babayarin ka pa rin tax. Pag bibigyan ka na ng ikapo, pero ang tax, pwede kang magnakaw. Hindi tinuturo eh. Hindi tinuturo yan sa ano eh. Siguro tayo lang yung sumusunod sa ano. Isa tayo sa nagpupumilit na makasunod sa ano, sa taxes. No? Kaya hanggang Court of Tax Appeal, lumalaban tayo eh. No? Ilan ang kaso natin na sinundan? Dahil dalawa na yung kaso natin sa Court of Tax Appeal eh. Kasi hindi tayo nagbibigay eh. Pilit tayong ginigipit eh. Ang akala nila, tutulad tayo sa karamihan ng negosyo na maglalagay sa kanila eh. No? Nung minsan, 2 tonelada ng papel. Puro sumpuena. Sige, laban tayo hanggang korte. Siguro madalang na madalang ang negosyo na hanggang lumaban hanggang korte. Para lang ikaw eh hindi makikila. Okay. Saan na tayo? Okay, Rodeg. Romans Romans 3:11. Ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa sapagkat nasusulat sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Okay, Yeah. 11. Malinaw. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Okay, yan na, kautusan ha. Matandaan nyo lagi yung kautusan. Law of Moses sa English yan, Law of Moses. Yan yung Genesis, Deuteronomy, Number, Exodus, Leviticus. Yan. Unang 5. Torah ang tawag ka ng mga Hudyo. Okay, 11. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Yes. Kung ikaw raw doon lamang namumuhay sa kautusan, sabi dito sa ating binabasa sa Roma, sa Galacia, walang mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dalawang pakasarap. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, okay, dalawa laging salita yan eh, hindi natin napapansin yan eh. No? Kasulatan, Kautusan. saka kautusan, hindi natin yan napapansin, kahit ako nung araw hindi ko yan napapansin eh. Pag sinabi kong Bible, o ano na, lahat na yun eh, general na yun eh. No, pag kaya na iniisa-isa mo yung Bible, talagang hinimay-himay mo, makikita mo, matutunan mo yung Bible. Walang pinapawalang sala, sana ako, sa 11. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, Yes. itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Okay, paano naman tayo mga hentil? Sabi raw kanina, binasa natin na Hudyo, hentil. Tayo'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Yes. Yan yung ating pagiging righteous, pamamagitan ng pananampalataya. Diba na pag-aralan natin noong nakaraan linggo? Jesus ang ating katuwiran. Yes. Bakit? Sapagkat tayo sumampalataya kay Kristo. Yeah. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ang tingin sa iyo ng Diyos, ikaw ay righteous. Amen. At sino naniniwala, ikaw ay taong matuwid. Yeah. Sino tumanggap kay Kristo, taas ang kamay. Ang tingin sa atin ng Diyos, tayo ay righteous. Bakit? Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Amen. Dahil kay Kristo na nasa sa atin. No? Isang ano nga yun eh, mystery yun eh, Christ in me. Yeah. The hope. Of Yun glory. ang pinag-aralan natin nakarang mga linggo eh. Kolosas. Makakabahagi tayo ngayon Sa sa kaluwalhatian. kaluwalhatian ni Kristo. Okay, dinifine din natin ano ibig sabihin ng kaluwalhatian kasi yung kaluwalhatian marami hindi na naalam eh. Sa English, Gloria eh. Gloria, Gloria la bandera lang alam natin dun eh. Ayun pala, napakalalim pala ng salitang kaluwalhatian o glory. Aningningan, karunung-runungan, kaganda-gandahan, kalakas-lakasan, lahat ng pinaka, yung palang ibig sabihin ng Gloria. Gloria ng Diyos. Amen. Makakabahagi tayo. Kaya pala itong Kuya Roland na to, si Brother Roland, nakabahagi ng yaman, nakabahagi ng karangalan sa Diyos, nakabahagi ng kalakasan, nakabahagi ng kapogian. Bakit? Dahil kay Kristo. Abay kung ako hindi nakakilala kay Kristo, ako'y naging adik, sigarilyo, sa isang araw, di lang ganyan ang mukha ko. May kapogian ba ron?
Wala! Bakit? Kaya ako naging guwapo, naging mayaman, nagkaroon ng dangal, dahil kay Kristo na nasa sa akin. Amen. At ganoon din kayong lahat. Kung wala si Kristo sa inyo, walang pag-asa na tayo'y makabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. That's right. Yeah. Ano ba kayo? Amen. Palakpakan ko ng Diyos. Palakpakan ng Diyos ako. Yeah. May natutunan ba yung mga in-invite ng mga girls? Ha? Pari nawa may matutunan kayo kasi ang Bible mo yan, pag hindi mo yan nalaman, hindi makakabuti sa'yo yan, makakasama yan sa'yo. Yes. Right. Bakit ko sinabing makakasama? Kasi dyan sa Law of Moses, mayroon dyan sinasabi, huwag kang kakain ng mga isdang walang kaliskis. Eh di ka sana kumakain ng dalag dito, ng hipon. Ang dami mong hindi kinakain. Andyan din yung huwag mong tataniman yung bukid mo sa ikapitong araw, sa kapitong taon. Yeah. Yung utang sa'yo, pag may nangutang sa'yo, pagdating ng ganitong panahon, hindi mo na pwedeng sigilitan. Giveaway na yan, babay ka na, babay! Hindi ka na makakasingil. At ang pinakamabigat ka, naandiyan din sa Law of Moses na tinuturo ng lahat sa mga mandarambong na pastor, yung sweldo mo, bibigay mo sa kanila, 10%. Dapat lagi. Yun ang pinakamabigat. Nandoon yun sa Law of Moses, sa Leviticus, nandyan yan sa Deuteronomy, nandyan yan sa 5 libro. Kasi yun yung kanilang gobyerno. Hindi sila mabubuhay ang mga Hudyo kung wala silang tax system. Yun ang tax system nila. Kaya pag sinerch mo sa cellphone mo, ngayon madali na mag-search sa cellphone eh. Dati hindi ko alam eh. Pindutin mo sa cellphone mo sa Google yung mga verses na nasa ulado mo, lalabas ang verse. Pag sinerch nyo ngayon, taxes imposed by Moses, search mo, lalabas sa'yo, andyan nga sa Law of Moses. Kasi yun yung kanilang taxes. Ngayon tayo, sa ating gobyerno, demokrasya, kasi nung panahon nila, ang kanilang gobyerno ay theocracy. Ang Diyos, ang itong 5 yung kanilang pinakasaligang batas. Okay, tutuloy ko pa. 12. Ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Okay, hold. Ito atay. Ang mga binabasa natin diretso sa Bible galing ngayon, wala itong doktrina. Ano sabi? Ang kautusan, Walang kinalaman wala sa, itong kinalaman sa pananampalataya. sa Diyos. Wala kinalaman ang kautusan ng law, because walang kinalaman sa pananampalataya. Lumabas lamang ang pananampalataya nung si Kristo ay dumating dito sa... Okay? Nung dumating sa mga hentil, sa mga hentil. Pero si Abraham, wala pa si Kristo, alam na niya, narating si Kristo, kaya siya isa rin mananampalataya. Yes. Right. Yung mga tao na naririto sa una, sino yung hindi namatay? Si Enoch. Enoch. Elias. Si Elias. Mga mananampalataya niya mga yun eh. Bakit? Kasi yung mga propeta, nagsulat sila, yung mga sinulat ng mga propeta, hindi kautusan ha, kasulatan na isinulat ng mga propeta, katulad ng sinabi kanina, si Isaiah ay nagsulat ng tungkol kay Kristo. Meron ng mga propesiya tungkol kay Kristo, 2,000, libu-libong taon pa bago dumating si Kristo, meron ng propesiya. At kapag ikaw ay naniwala ron, ang iyong kaligtasan ay pamamagitan din ng pananampalataya. Yes. Yes. That's right. Pero pumustangit, itong kautusan na to, Law of Moses, partikular, ang mga Israelita ay diyan sila nabuhay, yung mga Hudyo. Ang mga Hudyo, yung tinatawag natin ngayong Israel, yan ay isang bansang Israel ngayon na nagmula lamang sa isang tao, ang pangalan, Abraham. Yes. Abraham, nagkaroon ng maraming anak, pero isang tao lang pinagmulan. Si Isaac, nagkaroon din na ng maraming anak. Si Jacob, nagkaroon din ng maraming anak. 12 anak. Yung 12 patriarka, meron pa siyang anak sa ibang asawa, na hindi kabilang doon sa 12. Meron pa siya sa mga ibang yatay. Yung kasama na yon. Kasama ay 12 yung patriarka. Doon nagmula ang bansang Israel sa isang tao lang. Walang bansa sa buong daigdig na nagmula lamang sa isang tao na nakatala sa kaninong tao nang galing. Wala. Katulad ng halimbawa, Pilipinas. Saan ba nagmula ang Pilipinas? Wala, hindi natin malaman. Yeah. May nagsasabi kay Spanish, kay Espanya. Meron naman sa Muslim. Hindi natin matiyak. 12. Saan na tayo?
Galatians 3:12. Kasulatan, kautusan, kasulatan, ayan na, dinidefine niya. Sa 12, ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan ang tumutupad sa lahat ng itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng kautusan. Yes. Kautusan versus kasulatan. 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Okay. Kung ikaw ngayon ay isang Hudyo at ikaw ay hindi nakakatupad sa kautusan, either meron kang isa o dalawang hindi nasusunod, pero nasusunod mo yung 600. Yeah. Sabi na, nasa ilalim ka pa rin ng isang sumpa. Pero pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, sabi rito sa kasulatan, si Kristo, tinubos ka naman ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Yes. Kung ikaw ay naniniwala sa kautusan at doon ka nabubuhay sa 10 utos, actually 10 utos lang yung lagi sinasabi natin eh. Yung kautusan na nandyan sa Law of Moses, more than 600 yan. Yeah. Andyan yung huwag kang magsusuot ng pantalon kung ikaw ay babae. Doon naman, pag lalaki ka, huwag kang magkahit ng balbas. Yeah. Andyan yan. Pag babae ka, hindi ka pwedeng maglagay ng mga kolorente, mga makeup, alahas. Yeah. Hindi pwede. Andyan yan. So, kaya pag hindi mo alam yung Bible mo, ikaw ang mawawalan. Imbis na kahit ganda-ganda mo, naka-makeup ka, nakagano ka, nakakolorete ka. Pag nabasa mo yung Old Testament na bawal ang makeup, bawal yung magsip mo. No, kaganda pa naman ang asawa ko, mga babuhok. No, yung ibang nasa mga religion na nandito sa old law. Ako, kawawa. Yeah. Tapos yung sweldo nila, kada sweldo nandun pa kaya. Kasi nandun yung sa law of Moses. Kaya walang lumilinaw niya kasi yun ang pinaka-importante sa kanila, masasagasaan yun. Ang turo na yun. Yeah. 14, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil. Yes. Hentil, sa banal na kasulatan, sa scripture, si Abraham, lahi ni Abraham, mga Hudyo, yan sa kautusan. Okay? Ano sabi nito? Ginawa ito ni Kristo Upang. no? Tinubos niya sa sumpa yung mga umaasa sa kautusan. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil. Okay, yung hintil na yan, tayo yan. Yes. Pag sinabi sa Bible, dito kasi sa Bible, dalawang klase lang ng tao. Pag ikaw Hudyo. ay tinawag na Hudyo, ang lahat ng tao sa Bible, ang tawag nila hintil o hindi tuli. Yeah. Or makasalanan, or mga sinumpa. Kaya Yeah. tayo, hindi tayo Hudyo, nandun tayo sa tayo ay hintil. Yes. Now, yun naman pagiging tuli natin, pinasa lang yun sa atin ng, ng religious ng mga Kastila. Kasi Yeah. ang mga Kastilang ito, nandyan yan sa Law of Moses. Nandyan na. Ang lagi paborito niya, yung 10 utos. Oo. No, di ba? Nilalagay nila sa mga kanto, nilalagay nila sa mga street, 10 utos. Paborito nila yan. No, pero yung may utos doon na napakatindi, ayaw nilang ilagay eh. Huwag kang sasamba, huwag kang luluhod. Hindi nila pinanggal nila yun doon. Hindi nila pinakita. Magkakaroon na Kasi iba. matasagasaan na naman sila. Mm. Okay. 14, ginawa ito ni Kristo Upang upang ang mga pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay kakamtan din ng mga hintil sa Hintil tayo. pamagitan ni Kristo pamamagitan ng Jesus. Kristo Jesus. Pamamagitan ng pananampalataya, Yes. matatanggap natin, Ang ito yung Espiritu. pinakamalaking pangako na pinangako ng Diyos, matatanggap natin ang ipinangakong Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Sino sumampalataya kay Kristo? Amen. Pag sumampalataya ka kay Kristo, ang Espiritu Santo ay nasa sa iyo na. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, kailan mo ba tinanggap ang Espiritu Santo? Di ba't nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo? Yeah. Oh. Hindi ko tinanggap ang Espiritu Santo nung ako nung si Kuya Sosing niya nagpatong ng kamay sa akin. Maaaring pinatungan ako ni Kuya Sosing ng kamay kasi may sinasabi sa banal na sa scripture na kung ikaw may sakit, puntahan mo, pahiran mo ng langis. Yes. Siguro sa ulo, kung saan. Yeah. Pero hindi naman, kumisa, inuutusan ng Panginoon, katulad ni Apostol Pablo, inutusan niya yung isang yun kasi inutusan niya ng patong ng kamay kay Pablo, yung natanggal yung mga kaliski sa mata. Oh, yeah. Kalimutan na natin na, hindi yung sikat, pero napakalalim na relasyon yun sa Panginoon. Okay, Roma 3, nasa na ba tayo? Galatia, okay.
Oh. Roma 3:20. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Sa kautusan. Alright, o paulit-ulit ha. Kautusan. Kautusan. Walang taong mapapawalang sala Sa paningin ng Diyos. sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Law of Moses, yan ang tinutukoy lagi dyan, paulit-ulit yan sa lahat, napakaraming verses. Dahil Dahil ang gawain ng kautusan ay ipamukha sa tao na siya ay nagkasala. na siya ay nagkasala. 21. Amen. Ngunit ngayon, nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao, hindi ito sa pamamagitan ng kautusan, ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Alright. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Yesu Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Anong verse na yan? 22. 22. Ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, ang lahat ng tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Amen. Alright, may natututunan kayo? Amen. Yung Law of Moses, yung Old Testament, Yeah. no? Old Testament, sabi niya, walang taong magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa Old Testament. Yes. No? Paano raw tayo magiging matuwid? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yeah. Walang bayad. Amen. Kaya nga sabi, by grace, naawa sa atin. Yeah. Sino sa inyo naniniwalang ikaw ay matuwid sa paningin ng Diyos? Amen. Lahat is Matuwid mampalataya. tayo kay Diyos. Hindi tayo dapat mahiya sa Diyos. Bakit? Dahil kay Kristo. Amen. Hindi ko sinabi sa inyo, sige, kumuha na tayo ng kasalanan kasi matuwid na pala tayo sa unta ng Diyos. Hindi ganon. Yeah. Kundi dahil tayo nakarinig ng mabuting balita galing sa Scripture, sinulat ng mga apostol at ng mga propeta, tayo ngayon, dahil tayo nakarinig ng mabuting balita, tayo ngayon ay sumampalataya kay Kristo, at dahil sa pananampalataya nito, tayo naligtas, tayo naging matuwid sa paningin ng Diyos. Amen. Amen! Hallelujah. O, kaya tatanungin ko si Abraham, ikaw ba righteous na? Righteous ka na ba sa paningin ng Diyos? Bakit? Tayo nga, bigyan kita examen na baka tutulog-tulog ka riyan eh. Bakit ka matuwid sa paningin ng Diyos? Sagot. Ha? May binubulong, mayroong tutor. Late ka kasi. Ano sagot? Ano sagot niya? Ayun, nakachamba. Kala ko eh. Dahil nagsisimba. Huwag ka magpapalit. Hallelujah. Late ka, meron kang tanong. Napakarami natin bisita ron, puro nakaupo doon lahat. Yeah. Ang susunod, maglalagay kayo dyan na silya ha, para may upuan kayo, hindi kayo nakatayo ha. Okay. Yes. Okay. Isang tanong, tayo ba yung matuwid na sa paningin ng Diyos? Yes. Bakit? Dahil ba tayo sumunod rito sa Old Testament, sa Law of Moses? Hindi. Dahil Bakit tayo naging matuwid at naligtas? Dahil nakarinig tayo ng mabuting balita galing sa Scripture, Yes. sa mga sinulat ng mga apostol. Amen. Kaya tayo ay sumampalataya kay Kristo. Amen. At tayo ngayon ay righteous sa paningin ng Diyos. Yes. Tayo ngayon ay ligtas na. Amen. Hallelujah. Halinaw, di ba? Amen. Paulit-ulit, wala kang kaligtasan, hindi ka magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, Yes. Law of Moses, Old Yeah. Testament. Yeah. Kaya nga sabi, nandito tayo ngayon sa bagong tipan. Yung lumang tipan ay nawalan na ng visa. Di ba? Ang dami natin pinag-aaralan natin tungkol. Yes. Ilang buwan na nga yata tayo dyan eh. O yan, si Nanay Pachi na traffic. Welcome, Nanay Pachi. Ay, ito, may upuan ka pa rin ang upo yung Nanay Pachi. Dali ka, Nanay Pachi. Buti na lang, wala pa si Nanay Pachi. Kundi magkahatos na Ricardo yan eh. Sinasalo mo na lang yung Ricardo yan. Binubulsa ko eh. Alam niyo si Nanay Pachi, umaanga ako dito kay Nanay Pachi. 86. Nanay Pachi, ilan kayo? 82. Over 82. 92. Ito, walang absent niya, madalang na madalang. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ni Nanay Pachi, kasi madalang kung marinig niya, nagtuturo ng isisineseparate ng Old Testament at New Testament eh. Ikaw lang yata dito, lagi na lang yan ang topic mo. Kasi napakalaga nga. No?
Yung kanilang itinuturo doon sa Old Testament, lagi nang pinipili nila yung ika-po. Na sa katotohanan, dito sa New Testament, wala kahit isang apostol nagturo tungkol sa ika-po, wala kayong mababasa. Yeah. Right. Ang Panginoon, mayroong binanggit tungkol sa ika-po. Ang sabi ng Panginoon 7 times na bago niya sinabi yun, go to you, Pharisee, Sadducee. Yan yung mga nagtitiwala doon sa kautusan. Yeah. Relihiyon ng mga Pariseo, Sadduceo. 7 times. Tapos sinabi ni Kristo, dapat nga kayo mag-ika-po. Bakit? Kasi sila yung Pariseo, Sadduceo. Nasa andun ilalim. sila sa Old Testament. Yes, that's right. Yun ang kanilang pamumuhay. Mm-hmm. No? Pero pa rin isa, sabi ng isang Pariseo, ako'y nag-ika-po. Sabi ng isa, ay nandun si Kristo na hinig. No? Tinanong niya si Kristo sabi nitong Pariseo, Panginoon, ano pa ba dapat kong gawin para ako mayabang-yabang pa Sinusunod ko na lahat ng kautusan ano pa ba dapat kong gawin? Sabi na kay Kristo. Sabi na, ako nag-ika-po ako. Ako nag-aayuno pa. Linggo-linggo. Oh, sabi ng Panginoon nang umalis, pupulutin ka sa impyerno. Yung makasalanan na dinadagukan ng dibdib, kinabagan ng Diyos. Siya hindi. Bakit? Ayabang Kasi ang kaligtasan niya, base doon sa kautusan Yeah. Yung nakautos sa ika-po, ayuno, yung kasi pag-ayuno, every Saturday, yung mga Pariseo, Sadduceo, yung mga Israelita, 4 times ako nakarating ng Israel Pagdating ng Saturday, dahil nakasulat sa kanilang kasulatan, kautusan, sa Law of Moses, pag sa araw ng Saba, hindi ka pwede magtrabaho. Kaya nakatulala lang silang ganyan sa elevator, basta kayo, hindi ko pinod dyan, nakatulala kayo. Nag-aantay ng pipindot. Pag hindi yan tumaan doon sa kanyang floor, ay, pag-anong-gano niya, kasi pag walang lakano yan. Kaya ang ginawa ng mga Hudyo, gumawa sila ng isang elevator na Saba. Lahat ng floor na tigil. Kasi ayaw nilang pumindot. Kasi sa kautusan, sa Law of Moses, Ay, bawal gumawa. bawal gumawa. Kaya ang Panginoon na ipako nila sa krus Hinatulan nila sa pamamagitan ng kanilang batas na si Kristo kasi kahit araw ng Saba, nagpapagaling. Nalagyan nila ng kaso ang Panginoon, Blasphemy. kaya legal nilang nagpapako sa krus ang Panginoon. Right. Binantayan nila ang Panginoon kung kailan sila lalabag dyan sa Law of Moses na yan. Yes. Right. Kaya ang Panginoon napatay nila ng legal. Dahil dyan. Yeah. Tignan nyo, nakasama sa mga Hudyo. Nakasama sa mga Hudyo yung Bible nagamit nila kay Kristo. Pinanawaan tayo. Amen. Sabi ni Ron, tapos natin kalarod. Tatapusin ko lang ito hanggang 26. Mamadaliin ko na. 21. Ano ba? Sana ba ako? 20. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ginagawa ng kautusan ay paalam sa tao na sila nagkasala. Ngunit kayo na nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Hindi sa pamamagitan ng kautusan, Law of Moses. Ginagawang matuwid, righteous ng Diyos ang isang tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Okay, sisingin ko yung Galatia 3:12. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Okay, 23, Roma 3:23, sapagkat ang lahat na nagkakasala at walang sinong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang Lord grace na walang bayad na ibinigay ni Kristo, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Yes. At itinuring ng Diyos na matuwid ang mga sumasampalataya kay Kristo. Hallelujah. May natutunan tayo ngayong araw. Kayo dyan, may natutunan kayo dyan. Ay, sige, bibigyan ko kayo ng question and answer. Penaltihan ko kayo. Next time, agahan nyo, dating nyo para meron tayong matutuhan, ha? Okay. Tayo lahat. Ikaw Ang hari.